sa ating pong huling awiting espiritual, page 342. Page 342, Grace Greater Than Our Sin. Grace greater than our sin, sing. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt, yonder on Calvary's mount outpoured, where the blood of the Lamb was shed. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, ye grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide. Whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Last stanza. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Amen. Ngayon pong umaga sa muli po nating pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Diyos, ihanda po natin ang ating tenga at mga puso sa salita po na dadalhin po ng ating Elder Nonon Millares. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ating buksan muli ang ating pong mga Biblia sa Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Basahin natin ang talatang 1 pababa. Tayo ay magsitayo. Matthew chapter 13.
verse 1. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan, King James Version, English. The same day went Jesus out of the house and sat by the seaside, and great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a boat and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spoke many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some of the seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them. Some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprang up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. But other seeds fell into good ground, and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. Verse 10. And the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even what he hath. Therefore speak I to them in parables, because they, seeing, see not, and hearing, they hear not, neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. For this people's heart is become gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Kabanal-banalan at kataas-taasang Diyos, lahat ng parangal at papuri ay sumainyo. Sinasamba namin kayo, Panginoong Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Panalangin namin ang pananambang ito muli ay maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa inyo. Muli humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga karuming inyong nakikita. Lagi niyo kaming bagabagin sa bawat kasalanan na aming nagagawa laban sa inyo. Huwag niyo pong patahimikin ang aming mga budhi hanggat hindi po namin ipinahayag ang aming mga kasalanan at nagsisisi. Tulungan niyo po kami sa pagtunghay namin ang iyong mga salita. Gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan. Maliwanagan kami, O Diyos, sa mensaheng ito na ipahayag niyo po sa amin. Tulungan niyo po kaming makaunawa. Makita po namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Pahayag niyo po ang tunay na anyo at nilalaman ng aming mga puso. Gawin niyo pong blessing sa amin ang iyong mensahe, ang iyong mga salita. Patnubayan niyo po kami, Panginoong Diyos. Pahayag niyo po ang iyong sarili sa amin. Lubos pa namin kayo makilala. At ang iyong anak na si Jesucristo. Pagpalain niyo po ang mensahe, pagpalain niyo po ang mga makikinig. Dalangin po namin na ma-accomplish po ninyo ang iyong ninanais o layunin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat, makakaupo na ko kayo. Pero ba to? Wala akong naririnig
Rinig nyo ba boses ko dyan sa likod? The parable of the sower. Isa ito sa napakagandang talinghaga ng Panginoon na kanya itinuro sa kanyang mga alagad. May mga tanong tayo na ating sasagutin. Napakaraming mga katanungan. Bakit ang mga paniniwala ng mga tao ay iba't iba pagdating sa reliyon? Bakit iba-iba ang mga paniniwala nila? Bakit iba't iba ang mga interpretasyon sa Biblia? Bakit napakarami ang hindi makaunawa ng salita ng Diyos? Marami ang hindi makaintindi. Bakit marami ang hindi nakakaalam? O kaya ay nakakaunawa ng katotohanan? Bakit tayo naniniwala na mga Armenians ay hindi saved? Kasi meron silang maling kaalaman ng kaligtasan. Hindi lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay ligtas. Sapagkat meron pananampalataya kay Kristo na nakapagliligtas at meron din pong pananampalataya kay Kristo na hindi nakapagliligtas. It is a non-saving faith. At marami sa mga tao na hindi nila naintindihan yan. Ang tanong, bakit? Hindi nila maunawaan. Ngayon, bakit hindi nila maunawaan na sila ay mali? At ang katotohanan ay wala sa kanila. Sa pantanong, gusto ba talaga ng Diyos na maligtas sa lahat ng mga tao? Kung oo, binibigyan ba niya ang lahat ng tao ng kaunawaan para sila ay maligtas? Sapagkat hindi ho maliligtas ang sinumang tao kung wala siyang kaalaman ng kaligtasan. At ang Diyos ho ang nagbibigay ng kaalaman ng kaligtasan. Ngayon ang tanong, lahat ba ng tao binibigyan ng Diyos ng kaalaman ng kaligtasan upang sila ay maligtas? O meron lang siyang itinatangi? O meron lang siyang pinili na pagkakalooban ng kaalaman ng kaligtasan? Bakit hindi lahat ay may tamang kaalaman ng kaligtasan? Karamihan ay mali ang kanilang kaalaman pagdating sa kaligtasan. Iba't iba ang mga pamamaraan. Iba ang pamamaraan ng Katoliko, iba pamamaraan ng mga Sabadista, Iglesia ni Manalo, Jehovah, Mormons, Protestante, Baptist. Iba't iba eh. Hindi ba kayo nagtataka? Biblia din naman ang pinag-aaralan. Isa lang naman. Ang Biblia, maliban na lang kung binago ang Biblia. Iniba ang translation, iniba ang version para maiba ang katotohanan. Pero isa lang naman eh, Biblia. Isa lang ang pinag-aaralan, Biblia. Pero bakit iba't iba ang paniniwala? Ganyan ba purpose ng Diyos? Nagbigay siya ng kanyang salita, tapos ang magiging resulta, magiging iba't iba ang paniniwala. Saan doon nagkaroon ng problema? Saan? Talaga bang layunin ng Diyos na iligtas ang lahat ng mga tao? Talaga bang inialay ni Jesus ang kanyang buhay para tubusin ang buong sangkatauhan? Ito mga Katoliko, katatapos lang nila ipagdiwang ang kamatayan ng kanilang Kristo. Dapat malaman natin, ayon sa liwanag ng salita ng Diyos, na yung Kristo nila, hindi po yun yung Kristo ng Biblia. Hindi po taon-taon namamatay ang Kristo, ha? Minsan lang namatay ang tunay na Kristo at siya'y nabuhay na maguli at siya po'y buhay na o buhay magpakailanman at hindi na ho mamamatay. Hindi ho taon-taon namamatay. Kaya yung Kristo po nila, hindi natin Kristo ho yun. Ibang Kristo po yun. Ayon po sa turo ng Bible, ang tunay na Kristo ay nabuhay na maguli at siya'y buhay magpakailanman. Umakyat na po siya sa langit at babalik siya. May pangako na siya'y babalik. Yan. Pero, itong mga Katoliko, iba ang kanilang pamamaraan, iba ang kanilang ginagawa, iba ang kanilang mga paniniwala. Hindi na ayon sa Bible. Bible din naman ang ginagamit. Nagbabasa rin naman sila ng Bible. Binabasa ang Bible sa kanilang misa. Pero ba't ganun? Mali pa rin ang kanilang ginagawa. Wala sa Bible. You see? Malaking kasalanan yung ginagawa ng mga nagpepenitensya na yan. Na sila ay pinaparusahan nila ang kanilang mga sarili. Bakit? Kulang pa ba yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus?
At dadagdagan pa nila? Hindi pa ba sapat yun? Parang isang taong makasalanan ay makatamo ng kapatawaran sa pamagitan ni Kristo sa kanyang kamatayan sa krus? Bakit ganoon ang ginagawa? Talaga bang layo na ng Diyos na iligtas ang lahat ng mga tao? Totoo nga ba na ayon sa popular na turo ng karamihan ay tinubos daw ni Kristo lahat ng tao? Mula kay Adan hanggang doon sa taong ipanganganak, taong liwalang taong ipanganganak, tinubos. Inalay niya ang kanyang buhay para sa lahat ng tao makasal. Totoo kaya yun? Kung hindi, ba't yun ang pinaniwalaan? Ano ba talaga ang turo ng Biblia? At marami pang mga katanungan. Ngayon, ang lahat ng mga katanungan ito at marami pang ibang mga tanong ay masasagot ng katuruan ni Hesukristo dito ho sa parable of the sower. Yan, diyan natin maintindihan po yan. Kaya magkakaroon ulit tayo ng serye ng pag-aaral. Binasa lang natin from verses 1 to 17, pero dapat yan hanggang 23 yan. Pero hindi natin makukuha yan sa isang setting lang o sa isang upuan. Kaya minabuti ko po na ito ay ating pong i-series, mga kapatid. Kung saan tayo abutin? Pwede nating hatiin ang paksang ito sa tatlong pangkat. Una, the parable of the sower. The parable itself. Pangalawa, ay the purpose of the parable. May nagtanong ang mga alagad ng Panginoong Sus, Panginoon, bakit po kayo nagtuturo ng parable? Yan o, sabi dyan sa talatang 10, and the disciples came and said unto him, why speakest thou unto them in parables? So what is the purpose of parable? Why Jesus Christ, every time He teaches with parables or by parables? Why? What is parable? And then thirdly, third major division ay the interpretation, the meaning, the explanation of the parable in verses 18 to 23. And very interesting, mga kapatid, nung tinuro ng Panginoon yung parables, maraming alagad nakinig sa Kanya. Okay? Pero nung ipinaliwanag niya na yung meaning ng parables, only sa few lang. Sa mga disciples lang niya. Why? Ba't ganun? See? Yan ang ating alamin. So, tingnan po natin, una, in verse 1, chapter 13, verse 1. The same day when Jesus out of the house, so ito yung continuation dito sa chapter 12. The same day. Patuloy pagtuturo ng Panginoong Sus. He went out of the house and sat by the seaside. So ang venue, ang location ay seaside, dalampasigan. And great, verse 2, multitudes were gathered together unto him. Great multitudes. Pakarami niyan. So hindi lang yung kanyang mga apostles at iba pang mga disciples niya, great multitudes. Pero hindi lahat yan na totoong alagad ng Panginoong Jesucristo. And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a boat and sat. So, ang naging pulpito niya, bangka. Doon siya umupo. At yung mga tao, doon sila sa may dalampasigan. And the whole multitude stood on the shore. And he spoke many things unto them in parables. Now, let me give you, first of all, the background of this teaching ni Jesus Christ. 7 parables dito lang sa chapter 13. No? Ang isinalaysay, kinuwento ng ating Panginoong Sus. At ito po'y tinawag ng ating Panginoon na mysteries of the kingdom of heaven. Verse 11.
He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. So the parables basically teach about the kingdom of heaven. Yan. And kung ito pong lahat ng parables na ito, marami po yan, I think, mga 38 o 40, kung hindi ako nagkakamali, more or less, more than 30 parables ang itinuro ng Panginoong Hesus. At kung yan ay pagsasama-samahin, ito po ay naglalarawan o nagdi-describe ng resulta ng presensya ng Ebanghelyo sa sanglibutan during the present age. What do I mean? During the present age. That is the time of seed sowing. Ito yung panahon na ang maghasik ay naghasik ng binhi. Yan. At yan ay nag-umpisa sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus. At yan ho ay magtatapos sa panahon ng pag-aani o harvest time. Look at in verse 40 of chapter 13. Verse 40. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of the world or age. Sa katapusan ng panahon, matatapos na ang paghasik. So nagsimula ang paghasik sa panahon ni Jesus Christ. As a matter of fact, si Jesus Christ ang tinutukoy ditong the sower. At yan ay makikita pa natin mamaya. So nagsimula ang paghasik ng binhi ng kaligtasan o binhi ng Ebanghelyo sa pasimula ng ministeryo ng ating Panginoon Hesus, at yan po ay magtatapos sa pag-aani. Now, briefly, ang naging resulta, I want you to notice mga kapatid, kung ano ang naging result sa paghasik na ito. Hanggang ngayon, yan pa rin ang resulta. Nagkaroon po ng haluan. Nagkaroon ng paghahalo ng panirang damo at trigo. There is a mingle of wheat and tares, a mingle of good fish and bad fish, a mingle of the goats and the sheep in the sphere of Christian profession. You see, sa kaharian ng langit, na maaari nating ilarawan bilang daigdig o espero o lugar ng kapahayagan ng pananampalataya ay haluan. Mayroong, ibig sabihin, may tunay, may hindi. Yan. May nagsasabing Kristiyano, mayroong hindi tunay na Kristiyano, pero akala nila sila ay Kristiyano. Yan ang naging resulta. At yan ang nais kong malaman natin. No? Na sa sang kakristyanuhan, mayroong tunay, mayroong hindi. At nakakalungkot, mas marami ang hindi kaysa doon sa tunay. Yan. Tingnan sabi rito, sa pagpapatuloy ng pagtuturo ng Panginoon tungkol sa mystery of the kingdom of heaven, look at in verse 24. Verse 24, Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven. So it's still about the kingdom of heaven. Is likened unto a man who sowed good seed in his field. Verse 25, But while men slept, his enemy came and sowed what? Tares. Tagalog, panirang damo. Ito'y damo. Sabihin, hindi tunay po ito. Tumubo ito o itong kaaway naghasik ng panirang damo mismo doon sa field na pinagtamnan ng Panginoon. At anong tinanim ho doon? Wheat. Kaya sabi rito, tares among the wheat, and went his way. So there you are. There are tares among the wheat. Lahat ba Kristiyano? Hindi. Lahat ba saved? Hindi. Kung niyo po maalala, ako po ay nakapag-preach ng sermon na entitled The Saved, the Unsaved, and Those Who Think That They Are Saved.
Dalawa lang talaga ang tao sa mundo Pero mayroong pumapangatlo. Sino yung dalawang yon? Saved, unsaved. Anak ng Diyos, anak ng Diablo. Diba? Children of God, o children of the kingdom, and children of the wicked one. Pero may gumigit na. Dalawa lang yan kambing, tupa. Wheat, tares. Pero may gumigit na. Sa tupa at kambing, may gumigit na. Tumbing. Magkahalong tupa at kambing. Kaya balimbing. Alam nyo ba na kinuklone yan yung itong mga scientist na mga walang magawa sa buhay, binread nila yung kambing at saka tupa. Totoo po yun. Naging successful sila. Ang tawag nila dyan ay GEP. G-E-E-P. GEP. Goat plus sheep. Successful sila. Kaya lang, yung produkto, mahina. Genetically mahina. Madali rin mamatay. Hindi rin tumatagal ang buhay. Biro mo kung naparami nila yan. Monster ang labas niyan. Freak of nature. Ang tawag dyan. Ganon din sa kaharian ng langit. Maraming nakikikingdom, pero hindi sila part ng kingdom. See? At yan ay in-expose ni Jesus Christ. At kailangan malaman natin yan. Ang problema, hindi lahat nakakaalam. See? And that is the reason why nagturo si Jesus Christ in parables. Sa paraang hindi maintindihan ng mga tao. Ang tanong ko, bakit? Di ba gusto na Diyos maintindihan ng mga tao ang aral niya? Gusto! Maintindihan. Kaya lang, walang problema sa Diyos, ang problema sa tao. Ang mga tao hindi makaintindi. At ayaw nilang intindihin. Sapagkat wala silang pakialam. Wala silang panahon. Kaya ang mga aral ng Panginoon Kristo ay mananatili sa kanilang isang talinghaga. Hiwaga. Misteryo. Alright. Tuloy natin. Makikita po natin in verse 3. Let's go back to chapter 13 in verse 3. And he spoke many things unto them in parables. Yan ang habit ni Jesus Christ. Every time na magtuturo siya in parable habit niya na yan Again, ang tanong pa rin bakit? Katulad din ng mga lagad, nagtatanong sila Why speakest thou unto them in parables? In Matthew, in verse 34, tingnan niyo po ang sabi ho rito. 34. All these things spoke Jesus unto the multitude in parables. And without a parable spoke he not unto them. Tanong, why? Ito sagot, 35. That it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, ito pala, prophesied na pala, sa Old Testament pa lang, bago pa dumating ang Messiah, naka-prophesy na ganyan ang gagawin ng Messiah, na walang iba, kundi si Jesus Christ. It was already appointed, ordained, decreed in the eternity past by the Father, which was spoken by the prophet, specifically the prophet Isaiah. I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Later on, maintindihan natin bakit pagdating natin sa the purpose of the parable. So in this chapter alone, meron pong 7 parables. At yan ay style na ho yan, habit na yan ni Jesus Christ, na every time na meron siyang gustong i-convey na message sa mga Hudyo in parables. Kadalasan hindi naman palaging lahat, kadalasan in parables. Now, what is a parable? Talinghaga sa Tagalog. Literally, ito po ay isang pag-aambing
o pagtutulad. To compare together, paghambingin ang dalawang bagay kung saan ang isang bagay ay inihambing sa iba, lalo na mga spiritual na bagay ay inihambing sa mga natural na bagay. Na sa pamamagitan nito ay mas maunawaan ang mga spiritual na bagay sa pamamagitan ng mga natural na bagay. Ang parable ay isang maigsi at simpleng storya na nagtuturo ng spiritual at moral na leksyon. It's just a short and simple story that teaches a spiritual and moral lesson. Ang isang common description ng parable ay ito. Madalas, nung ako ay bata pa, pag kikinig ako sa mga nagtuturo ng Bible, ito madalas kong narinig pag dinidefine ng parable. A parable is an earthly story with heavenly meaning. Makalupang kwento na may makalangit na kahulugan o aral. So yung dalawa pinagkumpara, makalangit, makalupa. Ang Panginoon Kristo kapag nais niyang magturo ng mga makalangit na bagay o mga spiritual na bagay, gumagamit siya ng mga makalupa o karnal na bagay. Kaya, yan yung sinasabing to compare together. Bakit niya ginagawa? Para maintindihan. You see? Gumamit na nga ng makalupa. Mga tao makalupa eh. Ang problema, hindi pa rin maintindihan. Lalo na kung ituro niya makalangit. You see? Yun ang tanong eh. Bakit binaba na ng Panginoon sa level ng mga tao ang kanyang katuruan para maintindihan, pero hindi pa rin maunawaan. Makalupa na nga, gumamit na nga ng mga makalupang object, earthly objects, to explain heavenly meanings, pero hindi pa rin maintindihan. Sino may problema? See? Yan ang dahilan bakit marami pa rin ang hindi saved. Kasi hindi makaunawa. See? Ngayon, itong mga nakaunawa, tanungin niyo naman, paano sila nakaunawa? Dahil mas magaling sila doon sa mga hindi nakaunawa. Dahil mas matatalino sila kaysa dito sa mga hindi nakaunawa, sila yung mga bobo. Diyan tayo nagkakamali. Paano mo naintindihan? Bakit? Makalangit ka ba? Sa langit ka ba'y pinanganak, kaya bigla mong naintindihan o madaling maintindihan? Makalupa ka rin na. Dito kayo pinanganak sa lupa, sa makasalanang mundo. So bakit tayo nakaunawa? Kasi may ginawa ang Diyos sa atin na hindi natin kayang gawin sa ating mga sarili. At may ginawa ang Diyos sa atin na hindi niya ginawa sa iba. See? Tingnan yung sabi rito ng mga alagad. Nung tinanong nila, Papyaw, banggitin natin. Verse 10, and the disciples came and said unto him, why speakest thou unto them in parables? 11, he answered and said unto them, because it is given unto you to know. It is given unto you to know what? The mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not. Tanong, sino yung nagbigay sa kanila para maunawaan nila ang hiwaga ng karya ng langit? Sino? Ang Diyos. Para pala para pala maintindihan mo ang mga makalangit na kahulugan o mga makalangit na aral, kailangan pala bigyan ka ng kaalaman o kaunawaan galing sa taas. See? Para maintindihan. Kasi kung hindi ka bibigyan, hindi mo maintindihan. Mananatiling hiwaga ang mga aral ni Kristo sa iyo. To give knowledge. Ganon din lalo na sa kaligtasan. Punta tayo sa Luke chapter 1 verse 77. Parang isang tao ay masave, kinakailangan magkaroon siya ng kaalaman ng kaligtasan. Luke chapter 1 verse 77. Luke 1:77. To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins.
Imposible naman ang isang tao maligtas na hindi niya alam kung paano maliligtas. Na wala siyang kaalaman patungkol sa kaligtasan. Kailangan malaman niya yon. Ngayon, paano siya magkakaroon ng ganong kaalaman? Hindi katutubo sa tao ang magkaroon ng kaalaman ng kaligtasan. Ito po'y galing sa Diyos. Ibinibigay ng Diyos. To give. Ayan o. The same. Because it is given unto you to know. Sino nagbibigay? Ang Diyos. Kaya may nakakaunawa. Samantalang may hindi nakakaunawa. Kasi hindi sila nabigyan ng kaunawaan. 1 John chapter 5. Basahin naman natin ang 1 John chapter 5. Another explanation sa tanong natin. 1 John chapter 5. Look at in verse number 20. The Bible says, and we know, paano nila nalaman? How did they know? How about you? Do you know? How did you know? And we know. Kasama ba tayo dyan? Kasama ka ba dito? And we know. Ano yon? That the Son of God is come and hath given us an understanding. Praise God. God has given us an understanding. Kung hindi yan ginawa ng Diyos, wala. Engot pa rin tayo. Mangmang pa rin tayo. Marami pa rin tayong hindi naintindihan na unawaan. But praise be to God, He has given us an understanding. For what reason? For what purpose? Ano dahilan? That we may know Him. That is true. So nakadepende ba ang pagkakilala sa Diyos sa galing, husay, talino ng tao? No, sir. Kahit abogado ka pa, kahit doktor ka pa, engineer ka pa, kahit ikaw pa si Einstein, hindi makukuha ng talino ng tao yan. Sapagat sinabi na po ng Biblia na ang karunungan ng sanglibutang ito'y kamangmangan lang yan sa Diyos. 1 Corinthians chapter 3 po yun. Mamaya, tingnan po natin yun. So bakit may nakakakilala sa tunay na Diyos? Bakit merong hindi? Bakit may nakakakilala sa tunay na Kristo ng Biblia at merong hindi? Kasi hindi sila bigyan ng kaunawaan. Dito natin makikita sa parable of the sower, mga kapatid. Sa chapter 13, the sovereignty of God. Which means God does as He pleases, only as He pleases, and always as He pleases. God was pleased to reveal His Son to us. God was pleased to reveal Himself to us. And that's the reason why He has given us an understanding, because God was pleased. It was God's pleasure na ikaw at ako ay makaunawa. Nalugod lang ang Diyos. Bagamat wala tayong kakayahang maintindihan ang mga bagay na spiritual. Bakit? Mamaya, punta natin. Tuloy natin. That we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Kaya ang tunay, ang taong may tunay na buhay na walang hanggan, ay yung meron siyang tamang pagkakilala sa Diyos at kay Jesus Christ. Pinag-pray yan ni Jesus Christ in John chapter 17. Tingnan po natin in verse 3. Basahin natin in John chapter 17 verse 3. Importanteng maintindihan natin na meron na pong ipinag-pray ang Panginoon para makilala nila ang Ama at Siya. John 17, verse 3, and this is life eternal. Ano yun? That they might know Thee, the only true God. That's God the Father. That they might know You. Who are you? The only true God. Hey, listen, hindi lahat ng tao na kumikilala sa Diyos, tumatawag sa Diyos, nagdadasal sa Diyos, ay may tamang pagkakilala sa Diyos. Marami sa mga tao, alam nila may Diyos, pero sino Diyos nila? Yung gawa sa ribulto? Gawa sa bato? Sino Diyos nila?
Yung Diyos na inutil, na walang magagawa, na hindi niya kayang iligtas lahat ng tao. Gusto niya iligtas ang sa makasalanan, pero kung yung makasalanan niya ay ayaw, hindi payag, walang magagawa ang Diyos. Yung ba Diyos? Ang tawag dyan, Diyos na inutil. Yung Diyos na iginagalang ang free will ng tao, hindi tunay na Diyos yun. Peking Diyos yun. Yung nagtuturo daw ang Diyos doon, walang magagawa kasi daw ang tao ay may free will. Ngayon kung ang tao ay ayaw, walang magagawa ang Diyos, hindi naman mapipilit. Sa'yo na lang yung Diyos mo. Hindi ganun ang Diyos ng Bible. Ang alam ko sa Diyos ng Bible, whatever his soul desireth, even that he doeth. Job 23, verse 13. He is of one mind. My God, the God of the Bible, is of one mind. Meaning, hindi ho siya pabago-bago ng isip. Steady, focused. He does not change. Kasi hindi naman niya kailangan magbago. Ang nagbabago, yung nagkakamali. Eh, ang Diyos hindi nagbabago, hindi nagkakamali. Perfect siya. Bakit siya magbabago? He is of one mind. He is the unchangeable God. And what his soul desireth. Nagagawa ba niya? Hindi. Sabi ni Job, even that he doeth. Yun ang dapat nakilalaning Diyos. Marami sa mga tao, alam nila, may Diyos. Alam nila nang lumikha ng langit at lupa ay Diyos. Pero anong klaseng Diyos? Diyos na talunan? Diyos na walang magagawa pag-ayod ng tao? Eh pagka inobserbahan mo mga nangyayari sa mundong ito, para bang ang Diyos natatalo eh. Bakit? Eh naghahari kasamaan eh. Kaya akala ng mga tao, ano ba? Asan ang Diyos? Tutulog kaya? Hindi nila nakikilala ang Diyos ng Bible. Hindi mo natutulog ang Diyos. Kahit kailan, hindi natutulog yan eh. Ang kalooban pa rin ng Diyos ang nangyayari sa universe, sa buong mundo, kahit na nagkakagulo-gulo na ang mundo. Kasi mayroon siyang purpose. Kasama ho yan sa kanyang decree, kasama yan sa kanyang plano. Yun po yung dapat na makilalang Diyos. Ang tawag natin dyan ay the sovereign God. If your God is not sovereign, then your God is not the God of the Bible. Kung ang Diyos mo nabibigo, nagfe-fail, natatalo, natatwart yung kanyang plan, na-overthrow yung kanyang purpose, that is not the God of the Bible. I'm sorry to tell you, magkaiba ang Diyos natin. Your God is not my God. At kahit kailan yung Diyos mo, hindi ko kikilalanin yan. Ang dapat mong kilalanin, yung sovereign God. Who does as He pleases, only as He pleases, and always as He pleases. But my God, David said in Psalm 115 verse 3, is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Yun ang Diyos na dapat makilala. At pagka may tama kang pagkakilala sa Diyos, ayan, may buhay na walang hanggan. Because this is life eternal eh. Sabi dyan, that they might know Thee, the only true God. Second, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. Do you know the Christ of the Bible? Who is the Christ of the Bible? Sad to say, marami sa mga tao, they don't know the Christ of the Bible. It's a fake or false Christ. At yan, sinabi ng Jesus Christ na sa mga huling panahon, lalabas, lilitaw ang mga bulang Kristo. Isa dyan, nakakulong. Diba? Kilala niyo yung Kristong nakakulong ngayon? Nakakulong. Yari. Nang molestya eh. Gusto pa tumakbo. Senador, boboto niyo yung Kristong yon. Meron pa, yung Kristo, bilog. At every Sunday, itinataas yun. Tatawa ni Kristo, Amen. Kristo daw yun. Meron pa yung Kristo na kumakatok sa puso. Gustong tumuloy.
Yung bang Kristo ng Biblia, kumakatok sa pintuan ng puso ng tao? Walang ganon. Ang nabasa kong Kristo, siya bumubukas ng pintuan ng puso ng tao. Basahin nga natin yung Acts 16:14. Acts 16:14. Oh. Talaga bang kinakatok ni Kristo ang puso ng tao? O binubuksan niya? Ha? Sagutin natin. Maraming tuturo niya, si Kristo kumakatok sa pintuan ng puso ng tao, parang nagmamakaawa pa ang Panginoon Hesus Kristo eh. Kawawa naman Panginoong Sus. Siya pa ang nagmamakaawa. Dapat ang sinner ang magmakaawa kay Jesus Christ. Hindi si Jesus Christ nagmamakaawa. Acts 16, verse 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, who worshiped God, heard us. So si Paul at saka si Barnabas nag-Bible study. May mga babae nakinig. Isa dyan ay si Lydia, who worship God, heard us. Look at this. Whose heart the Lord opened. Anong ginawa ng Panginoong Hesus sa puso ni Lydia? Binuksan. Kinatok ba? Kaya naman pala buksan ng Panginoon. Ba't kakatukin pa? At tinyo kaya, pagka kinatok niya ang puso ni Lydia, pagbubuksan sa ni Lydia, no, sir! Nobody will open his heart to Jesus. Nobody. Bakit, Pastor? Kasi ang tao spiritually dead. Patay yan eh. Paano kikilos ang tao spiritually dead? Kailangan buhayin muna yon bago niya pagbuksan ng pintuan si Jesus Christ. Eh sino nagbibigay ng buhay? It's the Spirit. The Spirit giveth life. The flesh doesn't profit anything. It is the Spirit that gives life. Siya nga bumuhay kay Jesus Christ. Nung namatay si Jesus Christ, binuhay ng Holy Spirit. Ganon din ang mga taong spiritually dead. Dead in Christ, dead in God. They need life before they can do anything else. You see, before a man can do spiritual actions, he needs spiritual life. Before he can repent, before he can believe, or before he can call upon God, call upon Christ, for him to be saved, before he can come to Jesus Christ, he must have first life. Buhayin muna, tulad ni Lazaro. Diba? Nakalibing na si Lazaro, 4 na araw na. Inaagnas na nga yun eh. Sumigaw si Jesus Christ, Lazarus, lumabas ka! Patay yun ha. May bumangon, narinig yung sinabi ni Jesus. Paano nakarinig eh, patay yun? At paano nakabangon yun, patay yun? Paano nakalabas yun, eh patay yun? Paano nakalakad yun? Malibang bigyan ng buhay. Ayun ang ginawa ng Panginoon Hesus. Binuhay siya sa pamagitan ng kanyang salita, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Nagbibigay buhay. Kita niya? Kaya ang salvation, ang nag-i-initiate, Diyos, hindi tao. Ang response ng tao ay epekto o resulta na lamang sa inisyal na ginawa ng Diyos sa kanya. At marami hindi nakakaintindi niyan, hindi nakakaunawa. Bakit? Because to them, it is not given to know the mysteries of the kingdom of heaven. But the good news is, unto you it is given. Ang tanong, bakit tayo binigyan? Sino ba naman tayo? Ano ba pagkakaiba natin sa iba? Wala naman na. But still unto you it is given to know the mysteries. Now, sagutin natin ulit, bakit ang tao hindi makaunawa? 1 Corinthians chapter 2, basa. Ang taong ipinanganak sa kasalanan, ang taong patay sa espiritu, spiritually dead, hindi tatanggap yan ng mga bagay na spiritual. Tingnan nyo, 1 Corinthians chapter 2 verse 14. But the natural man
Ano yung natural man? Man born in sin. The Adamic man. Yan. Taong ipinanganak sa laman. Taong ipinanganak sa kasalanan. The carnal man. The natural man. Receiveth not the things of the Spirit of God. Why? For they are foolishness. You see? Foolishness. Kita nyo yan ha? Yung mga bagay ng Diyos, foolishness sa kanila, sa natural man. Neither can he know them. Because they are spiritually discerned. Ano ibig sabihin spiritually discerned? Ang taong pinanganak sa flesh is of flesh. That which is born, Jesus said to Nicodemus, that which is born of the flesh is flesh. But that is which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I say unto you, you must be born again. Born again what? Born again how? By the Spirit. Regeneration. Because that is the only way na ang santa makakaunawa ng mga spiritual things. Especially the mysteries of the kingdom of heaven. Ang taong pinanganak sa kasalanan nasa laman, hindi makakaunawa ng mga bagay na spiritual. At hindi lang yan, hindi makakaunawa. Ayaw niya. Wala sa interest yan. Kasi nasa laman eh. Mga salita ng Diyos, spiritual yan, spirito yan eh. See? Kaya kailangan may panganak na muli. At sino hong gumagawa ng kapanganakang muli? Hindi tao, Diyos. Siya ang nagsasagawa ng kapanganak, ipinapanganak nga ng Diyos. Ang Diyos, nanganganak. Born of God, ipinanganak ng Diyos. Iniluwal ng Diyos. Ipinanganak ng Diyos sa pamagitan ng Banal Espiritu. Walang sino mang tao ang may kakaya ipanganak niya, sarili niya. May nagsilang sa atin eh, mga nanay natin eh. Ganon din sa kapanganakan sa Espiritu. Kailangan isilang ka. Nino ng Banal na Espiritu. Siya ang gumagawa ng kapanganakang muli. Kaya maliw yung turo ng mga pastor na mga bulaan eh. Kailangan ka maborn again. Paano po ako maboborn again? Aba, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Patuloyin mo siya, kumakatok siya eh. Sa puso mo. Ngayon, pagka narinig mo na tinig niya, buksan mo na. Papasukin mo na siya. Pag pinapasok mo na siya, born again ka na. Hindi ikaw nagsagawa ng kapanganakan mo? Diba? Ipinanganak mo sarili mo. Again, that is born of the flesh. And that which is born of the flesh is still flesh. Karnal yan. Hindi ho ganyan. Sa regeneration, passive po ang tao, passive. Gumagawa ang Banal na Espiritu sa kanya na hindi niya nalalaman. Hindi siya aware na may gagawin na sa kanyang puso ang Holy Spirit. Yun, yung ginawa ng Panginoon kay Lydia. Binuksan ang puso. Para ano? Para maunawaan niya yung mga bagay na sinalita ni Pablo at Bernabe. Kasi kung hindi siya pagbubuksan ng Panginoon, hindi niya mauunawaan ang mga bagay na itinuro o isinalita o ipinangaral sa kanya. At ito pa nakapagtataka. Ang sabi ron, women eh. May mga babae nakinig eh. Bakit si Lydia lang ang binuksan? Ha? Ba't siya lang nakaunawa? Ba't siya iba hindi binuksan? Because God is sovereign. He does as He pleases. Only as He pleases and always as He pleases. God was pleased to save Lydia. And the rest, He left them in their sins. Pero kaya bang gawin ng Diyos na pati ibang mga babae buksan din niya? Oo. Walang duda doon. Kung gugustuhin niya eh. Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom, but unto them it is not. God was pleased to give to Lydia the understanding of the gospel of salvation. Pero sa iba niya mga kasamang babae, hindi.
O yung kanina, binasa natin, karunungan ng tao. Hindi yan nakukuha sa galing na makaintindi ng tao, makaunawa. Kung mo abogado, kung mo doktor makakaintindi na yan. 1 Corinthians chapter 3, verse 19. 1 Corinthians 3:19. For the wisdom of this world is foolishness with God. Alam niyo, parang tao makaunawa, makaintindi, magpakamangmang muna siya. Yeah. Alisin niya muna yung mga nalalaman niya. Magpakamangmang siya, magpakadukha muna siya. That is poverty of spirit. Blessed are the poor in spirit. For theirs is the kingdom of heaven. Basahin natin yan mamaya. For the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He taketh the wise in their own craftiness. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Kaya magpakamangmang ka muna. Magpakamangmang. Hindi kailangan ng Diyos mga matatalino. Ang hanap niya yung mga babes, sanggol, mga walang alam, mga mangmang, mga tanga sa paningin ng sanlibutan. Yan ang pahayagan ng Diyos. Kasi pag pinahayagan ng Diyos ang may alam na, mayabang na yun, lalong yayabang. Sabi rito kaya ginagawa yan, verse 21, Therefore let no man glory in man, for all things are yours. See? That no flesh should glory in His presence. Balik tayo, chapter 13 ng Matthew. Alright? So, in verse 3, again, sabi rito, Matthew 13, verse 3, And He spoke many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. Let's talk about the sower. What is a sower? A sower is someone who sows seeds. Sabi nga sa Luke chapter 8 verse 5, si Luke din, may nai-record din siya napakinggan din niya yung teaching ni Jesus Christ. Hindi lang si Matthew, si Luke, at saka si Mark. Meron din sinulat. Now, dito sa Luke chapter 8, additional information about that parable. Ayan. 8 verse 5, A sower went out to sow his seed. Ayan. So what is a sower? A sower is someone who sows seeds. And first of all, the sower is Jesus Christ. Jesus Christ. As you go back in Matthew chapter 13, verse 37, ayan, 13:37, balik tayo sa Matthew, He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Jesus Christ is our model na dapat nating tularan. Now, this figure marks a new beginning. Ang pagpapagal sa ubasan ng Diyos, is one thing. But it is another thing to go forth sowing the seed of the Word in a field, which is the Word. Nung nagtanim ang Panginoon, kasi magkakadugtong po yung mga parables na yan kaya pag-aaralan natin yan. Nung nagtanim ang Panginoon, di ba napunta sa 4 na lugar? Sa wayside, stony place, thorny place, and good ground. 4. At anong resulta sa 4 na yan? Doon sa 4 na yan, sino na-save? Yung sa wayside, anyway, ito, next Sunday, pag-aral natin in detail. Doon sa wayside, maliwanag yan, unsaved yun. Kasi kinuha ng diablo yung salita na itanim sa puso Yung bandang uli, good ground, yun ang saved. Kasi nagbunga yun itong nasa gitna, itong stony at saka thorny, saved yan. Pero tumanggap yun ng salita. Later on na nating pag-aaralan niya in detail.
Okay? Marami sa mga pastor, yung tatlo saved. Isa lang ang unsaved. Mali. Isa lang ang saved. Yung tatlo hindi saved. Baliktad. Pero itong gitna ay nagsasabi na sila ay saved. Nakikikingdom. Nakikisama sa kingdom. Yun yung tares. Yan. Na napahalo sa wheat. You see? At itong isa lang na na-save, ito yung wheat. Kaya ang ratio, 1:3. Out of 4, isa lang ang na-save. Ganyan po sa field ng Panginoon. Hindi ho marami ang nasa-save. 1 out of 3. Yan ang dahilan kung ba't sinabi ni Jesus Christ, few lang, few. Ang papasok sa narrow way, sa hard way, narrow is the gate, and hard is the way that leadeth to eternal life, and only few find it. Matthew chapter 7. Basahin natin. Matthew chapter 7. Hindi yung marami. Ngayon, paramihan ng miyembro eh. Bira itong mga pastor na ito. Hindi naintindihan turo ng Panginoon Sus eh. After sila sa number. Look at 13, 7:13. Enter in at the narrow gate. O saan tayo pinapapasok ng Panginoon? Sa narrow gate. Pasok ka? For wide is the gate. Ba't ayaw ng Panginoon sa wide gate? Kasi wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And many, sad to say, mas marami may gusto doon. And many there be who go in that way. Dito tayo, 14. Because narrow is the gate and hard. Narrow na, hard pa. Hindi tayo magagawa. Talagang mahirap. Mahirap makapunta ng langit. So, sino nagsasabing madali pumunta ng langit? Madali lang daw masave. Kalukuhan yon. Mga bulang pastor yun. Anong madali? Magbilib lang, madali na. Kasi nga, hindi nila nalalaman, hindi nila naintindihan yung spiritual condition ng tao. Patay nga eh. Depraved, totally depraved. Hard is the way. Pero kahit na yan ay narrow at saka hard, yan po ang magli-lead to eternal life that leadeth unto life. And few. Bakit few? Ang hirap daw eh. Masyadong strict. Mahirap talaga maging Kristiyano. And few there be that find it. O kayo mga nagtatanong, Pastor, ba't ang konti ninyo? O yan ang sagot ko. Yan ang sagot ko. Ba't kayo hindi dumadami? Ayan ang sagot ko. Kasi yung daan na tinatahak namin mahirap. Maraming ayaw. Hindi kaya. Hindi kaya ng laman at dugo. Dito, kukunti na nga kami, nagtatanggal pa kami ng mga miyembro dito. Pag ang mga miyembro, matigas ang ulo, ayaw sumunod, namumuhay sa kasalanan, tinatanggal yan, dinidisiplina. Konti na nga, lalo pa kumukonti. Kasi nga, hard is the way. Strict ang Panginoon. Naunawaan na ba natin? Hindi tayo after numbers. Tayo nagpaparami. Dami nga natin. Lahat man tayo pupunta ng impyerno. Ang dami nga, puro kambing naman. Ang dami nga, puro panirang damo. Panira lang eh. Nakakasira sa trigo. See? Yan ho eh. Kaya sa pag-asik, mga kapatid, huwag tayo mag-expect na madami. Panginoon nga eh. Marami ba naniwala sa Kanya? Pinatay nga siya. Majority, hindi naniwala kay Jesus Christ. Pinatay pa siya.
Kita nyo, sa kabila ng nagpakita pa ng mga milagro yun, ng mga kababalaghan, hindi pa rin naniwala. Anak na ng Diyos yun, ha? Tapos ngayon, mas marami maniniwala. Anak na nga ng Diyos yung nagturo, hindi pa rin naniwala eh. Sabi ng Panginoon, because I tell you the truth, ye believe me not. Kita nyo, ang nature ng tao, ayaw sa truth. Ang gusto, tururot. Sinabi na ng Panginoon yung truth at yung nagsasabi, the way and the truth. Naniwala ba mga tao? Tayo pa kaya? Maniniwala sa atin ang karamihan sa mga tao? Hanggat hindi ibinigay sa kanila ang makaunawa ng hiwaga ng kaharian ng langit. This parable, mga kapatid, is treated throughout bilang foundational to the mysteries of the kingdom of heaven. Kaya doon sa kaharian ng langit, no? Ganyan, 4 na uri ng mga tao. Now, hindi ibig sabihin lahat yan, miyembro na ng kaharian na nakikikaharian lang. Nanuhan niyo po? May tares din among the wheat. So ito pong kingdom of the heaven, kingdom of is the sphere of Christian profession. Mga nagsasabing sila rin daw ay Kristiyano, sila rin daw ay tunay, sila rin daw ay kay Kristo, sila rin daw ay mga simbahan ni Jesus Christ, nakikikingdom. May tares among the wheat. So yan ang condition. Alright? Now, secondly, we are God's sowers. We are also God's sowers. Nung umalis na si Jesus Christ, sinabili na niya ang kanyang church. Go ye therefore and preach the gospel. Now, as God's sowers, we have duties to perform. First, as God's sowers, we must sow. At anong dapat nating asik? Di binhi. Anong klaseng mga binhi? The Word of God. In Mark chapter 4 verse 14, konti na lang po. In Mark chapter 4 verse 14, the Word of God, hasik po natin. Mark 4:14. The sower soweth the Word. See? It's the Word. And what is the Word? The Word of God. Luke 8:18. Basa natin yan kanina, no? Luke 8:18. Luke 8:11. Now, the parable is this. The seed is the Word of God. Yan ang dapat nating hasik. Tanda natin, if you are part of the body of Christ, the church, if you are a member of this church, you are a sower. Tagahasik ka rin. Ang Panginoon Kristo punong mga hasik natin. Kung Panginoon ay nanghasik, ikaw rin maghasik. Tayo rin maghasik. At kung ang inihasik niya salita ng Diyos, ihasik din natin salita ng Diyos. Ipangaral natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. See? Sow good seeds. In verse 27 of balik tayo sa Matthew chapter 13, ano pa ihasik natin? Salita ng Diyos. Hasikan niyo po ang inyong mga mahal sa buhay. Hasikan nyo, mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo, hasikan nyo ng salita ng Diyos. Ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan upang sila rin ay makaalam. Tandaan mo yan, may tungkulin kang maghasik. At ang ihasik mo, salita ng Diyos, maghasik ka ng mabuting binhi. Sabi nga sa 27, so the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? Sabi sa ating awitin, sowing in the morning, sowing seeds of kindness. Sow seeds of kindness. See? Sow the seed of love. Sow the seed of righteousness. Sow the seed of peace. And here's the warning, never sow the seed of discord. Never sow strife.
Huwag kang mag-aasik ng kasamaan. Huwag kang mag-aasik ng kasinungalingan. Huwag kang mag-aasik ng kabulaanan. Masama yan. Gaya ng ginagawa ng mga panirang damo. Gaya ng ginawa ni Satanas, naghasik ng panirang damo, pampagulo, ginugulo. Gaya ng ginagawa sa atin ngayon, itong mga faking Sovereign Grace Landmark Baptist, na ginugulo na tayo. At kung ano-anong mga bintang ang ibinabato sa atin na hindi naman totoo. Mag-ingat tayo sa mga yan. Hindi ko mo Sovereign Grace Landmark Baptist sa pangalan, tunay na ho yun. Hindi ho, mga panirang damo po yan na napahalo lang sa mga tunay. Nahaluan pala tayo, hindi ko akalain. Kaya tama talaga turo ng Panginoon. There are tares among the wheat. Saan mahanap yung mga peking Kristiyano? Kasama sa mga tunay na Kristiyano. Huwag ka na pumunta doon sa nightclub. Huwag ka na pumunta doon sa lutuhan o sa sabungan para hanapin mo mga panirang damo. Doon ka pumunta sa church, ang dami ron. Nandun sila! Nagaanyong may kabanalan. Having a form of godliness, but denying the power of godliness. From such, sabi ng Bible, turn away, lumayo tayo sa mga yan. Mahawa ka pa dyan. Ng kanyang kaipokrituhan, ng kanyang kasamaan, ng kanyang karumihan. Kaya lalayo tayo sa mga yan. Magulo sila. Mga masasamang tao sila. Bakit? Sabi ng Proverbs chapter 6, ang isang katangian ng taong masama, nagsasaksi ng hindi tunay, hindi totoo. False accuser. Pagbibintangan ba naman tayo nagtuturo daw na parang isang tao maligtas, kinakailangan sumampalataya at paniwalaan yung tulip doctrine? Equal salvation. Faith plus tulip equal salvation. Kahit kailan, di tayo nagturo niyan. Sila lang nag-invento niyan. Tapos ngayon, dinidiscuss na nila sa mga Bible conferences nila, tulip salvation heresy. Talaga namang heresy yan eh. Pero hindi tayo nagturo niyan. Inimbento nila. Gumawa sila ng sarili lang multo. At yun ang pinagtatakot nila sa kanila. Hindi tayo natatakot yan. Hindi naman atin yan eh. Yun na ngayon ang topic nila, tulip salvation heresy. Yung mga tao nga, panirang damo. Huwag tayo maghasik ng ganyan. Be careful with what we sow. Because, why? Because we reap what we sow. Aanihin mo rin ang iyong tinanim. Sabi sa Galatians 6:7, God is not mocked. Basahin natin, Galatians, last verse. Galatians 6:7. Be not deceived. Yeah. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Magtanim ka sa laman. Sabi sa verse 8, sa laman din niya, aani ka ng kabulukan. For he that soweth to his flesh, shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit, shall of the Spirit reap life everlasting. So let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Remember, be careful what you sow. Kasi tiyak yan, babalik yan sa iyo. Aanihin mo rin yan. At pagdating ng araw na hindi ka makakatakas sa sowing and reaping. Alam niyo ba na kadalasan, yung mga kasamaan, trahedya, ang tawag ng iba, kamalasan, na dumarating sa ating buhay, akala natin mga kapatid, yan ay dahil sa mga circumstances, mga nangyayari, okay, dahil pagka may nangyayaring ganon, sinisisi natin, ang dami. Sinisisi si ganito, si ganyan, si tatay, si nanay, si kapatid, si tsuhin, si tiyahin, si lolo, si lola, si kaibigan, at Diyos. Diba? Ibig sabihin,
pag may nangyaring masama sa buhay ng isang tao, ang sinisisi niya palagi, yung mga tao sa labas niya. Kasama Diyos. Puwera lang ang sarili niya. Bakit? Anong nagawa ko? I don't deserve this. God, why me? Drama, no? Pero hindi niya alam. Kaya nangyari yon. Rewind. Siguro 5 years ago, 10 years ago, may ginawa siyang masama, may ginawa siyang mali, may itinanim siya na ngayon lang niya inaani. Kaya sisihin mo, sarili mo. Bago mo sisihin sino-sino, tingnan mo muna sarili mo. Alalahanin mo mga ginawa mo, baka nakakalimutan mo eh. Bunga lang yan ang tinanim mo. Sowing and reaping. At reaping time na. Anihin mo yan. Magtiis ka. See? Ang sama natin, Diyos pa sisisihin. Ano ba ginawa ng Diyos? Tayo may kasalanan dyan. Hindi ka makakatakas doon. Reaping time na eh. Tumakbo ka man. Hindi ka makatakas. Ipaani talaga yan ng Diyos sa iyo. Tanggapin mo na lang. Gaya na sinabi rito, naalala ko tuloy yung verse na ito eh. May time pa ba tayo? Ang ganda ng prayer ng isang prophet eh. Ano ba nabasa yun? Ano niya eh. Titiisin niya. Ganda ng verse na yun. Ayun, Micah chapter 7. Yan. Dapat gano'n yun. All his righteousness. Yan ang dapat gawin. Now, keep on sowing. Keep on sowing. As God's sowers, we have to go forth. Behold, a sower went forth to sow. A sower went forth. Do it! Do it! Hanggat ang binhi ay hindi na itatanim sa lupa, hanggat hindi namamatay, hindi yun tutubo. Kailangan pumunta yan sa lupa. Then tutubo yan. Kasi kung hindi, it will produce no fruit. So keep on sowing mga kapatid. Good seed, sow today and you will reap tomorrow. Just wait. We must in the morning sow our seed and in the evening not withhold our hand. Sabi nga ng Ecclesiastes 11:6. Cast thy bread upon the waters and you will find it after many days. Be patient lang. And while waiting, pray. He that goeth forth weeping, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. He that goeth forth and weepeth. The word weepeth signifies prayer. Pray, pray, pray. Yung iniasik mo, panalangin mo na tumubo. Kung ang tatay mo hanggang ngayon ay pa rin maniwala, nanay mo ay pa rin maniwala, tuloy mo lang ang pagpunla. At samahan mo ng panalangin. Malay mo, maawang Panginoon, iligtas sila. Panalangin natin mga anak natin. Tuloy lang tayo sa pagpapaalala, sa pagtuturo sa kanila. Iluhod natin sa Panginoon ang kanilang kaligtasan, magmakaawa at magsumamo tayo. Iyak natin sa Panginoon. Malay natin. Magbunga. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. That's the promise. May God bless the message in our hearts. Let us all kneel down and pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan at banal, salamat sa iyong mga salita na pinahayag sa amin. Salamat sa mga katotohanan ito, Diyos. Salamat sa liwanag na kami kinalugdan nyo na ipaalam sa amin, samantalang sa iba'y inyong inilihim at itinago.
napakapalad namin. Nasa amin ang presensya ninyo, nasa amin ang presence ng Holy Spirit, ang Spirit of Truth na nag-guide into all truth. Kaya kami nag-enjoy sa mga kapahayagang ito, sa mga katotohanan ito. Pero dapat ipamumuhay namin, dapat gagawin namin. May kaakibat na responsibilidad at pananagutan. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging faithful sa paghasik ng mga mabubuting binhi, at huwag kaming manghihimagod, huwag kaming magsasawa, huwag kaming panghihinaan ng loob, huwag kaming manlulupaypay. Maliwanag ang turo po ninyo, magpatuloy lang kami, that we will go forth and sow, maghasik. Strengthen us, O God, i-preserve niyo po ang church na ito sa purity ng doctrines and morals. At tulungan niyo kaming magampanan namin ang aming mga tungkulin ng may katapatan hanggang sa dumating ang aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa kabutihan niyo sa amin. Salamat sa natapos na Bible Conference, sa mga nakarating. Dininig niyo ang panalangin, sinagot niyo po, Diyos. Iningatan niyo po ang lahat. Nakauwi rin sila, nakabalik sa kanilang mga tahanan na walang nangyaring anumang kapahamakan at kasamaan. Salamat sa blessing, sa pag-sustain at pag-provide ng pangangailangan. Salamat sa host church, ang Anabaptist Congregation, Imus, Cavite, sa pamumuno po ni Elder Alex Cipino. Salamat sa kanilang loving kindness, sa pag-entertain sa amin, sa pagpapakain sa amin. Salamat. Pagpalain niyo po ang iglesia at iba pang mga iglesia na kami po ay inyong pagkaisahin sa puso, sa espiritu, sa isipan, sa damdamin, sa katotohanan, Panginoong Diyos. Naway manatili na umiira lang tama ang katotohanan at hindi po ang kasinungalingan at ang kamalian. Maging mabuti kaming tagapagtanggol at tagadepensa ng katotohanan ng aming Panginoong Diyos. Pagpalain niyo aming mga buhay, Panginoong Diyos, at patuloy pong pagpalain ang aming pamilya. Maawa kayo lagi sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Mapo muna mga kapatid. Paalala lang, mamaya po ay magpipreach naman tayo sa church sa Sariaya kasi Lord Supper nila. And next Sunday, Lord Supper na tayo dito. So please prepare mga kapatid. Lahat ng kaanib ng iglesia, huwag mawawala. Tayo po ay magbabanal na hapunan. Alalahanin po natin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Sa mga Katoliko, tapos na sila. Inalala nila ang kamatayan ng kanilang Kristo. Tayo naman sa linggo, sa pamagitan ng banal na hapunan. Yan po yung tama. Sabi ng Panginoong Jesus, "This do in remembrance of me." Kaya Lord Supper yun. Banal na hapunan. Doon po, yun po yung tamang okasyon para alalahanin ang kamatayan ng Panginoon sa banal na hapunan. Yeah. Okay? Next Sunday. At purihin ang ating Panginoon. Narito po ang pamilya ni Brother Boy. Dinala niya na. Talagang, ano yan, sa Pilitano, voluntary. Purihin ang Panginoon. It's nice to see you. We are so happy. Halos wala na kami paglagyan ng aming katuwaan. Na nagbabalikan ang mga kapatid natin sa Panginoon, ano? Sila nagbabalikan. Purihin ang Panginoon. Parang prodigal son eh. Kala natin patay na, nabuhay pa.